If you are really Christian, you must follow Jesus. Kung tunay ka ng isang Kristiyano, na dapat mong sundin at mahalin si Jesus. Dapat mong sundin at mahalin si Jesus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri para sa Allah na siyang naglikha ng lahat ng ating nakikita at tayo mismo mga tao. No? At sana'y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring mismo tayo ay hindi nagtutugma yung puso't isipan natin. Na kung saan, kapag nakarinig tayo sa kung ano narinig natin dito na tama, dinidikta ng isip natin na ito ay tama. Ito yung totoo eh. Pero, ang dinidikta ng puso, paano yan? Ganito ang relihiyon ko. Yung emosyon. Yung emosyon minsan na nagiging dahilan upang hindi makilala ng tao ang katotohanan. So, hinihingi namin sa oras na ito yung isang tabi muna natin ang ating emosyon. At gamitin ang ating utak at kaisipan sa paghahanap ng katotohanan. No? Kaya nga nilagay sa pinakamataas na parte ng katawan yan eh. Yung utak, para gamitin. Para siya ang maging pinuno ng iyong katawan. So kung ano dinidikta ng iyong isipan na tama, na siyang dapat mong sundin. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, seek the truth and the truth will set you free. Hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya. So merong isang Kristiyana mula sa India na nagtanong kay Dr. Zakir Naik. Si Dr. Zakir Naik ay isang kilalang preacher sa buong mundo. Preacher ng Islam. Sabi nung Kristiyanang iyon na isang Indian national, sabi niya, Sir, bakit may mga Muslim na masyado nilang sinasaktan ang aming mga damdamin? Na kung saan, sinasabi nila na sila lamang may liligtas sa kabilang buhay at kung sino man ang mga taong hindi kabilang sa Islam ay susunugin sa impyerno at po. Nangangahulugan ba yan na kaming mga Kristiyano ay mga tao sa impyerno? Na wala kaming kaligtasan dahil kami ay mga Kristiyano? Alam niyo po ba kung anong sinabi ng doktor na iyon? Na isang kilalang preacher ng Islam? Sabi niya, Sister, if you are really Christian, you must follow Jesus. Kung tunay ka ng isang Kristiyano, na dapat mong sundin at mahalin si Jesus. Dapat mong sundin at mahalin si Jesus. So, ano po ba ang pagkilala ng Islam kay Jesus? Ano po ba ang pagkatao ng Islam? Ano po ba ang pagkatao ng Jesus sa pananaw ng Islam? Si Jesus po, kaming mga Muslim, ay minamahal namin siya na higit sa aming mga sarili. Higit sa aming mga sarili. At hindi kami matatawag na Muslim hanggat hindi namin iniibig at pinaniniwalaan sa Jesus bilang sugo, alipin ng Diyos, anak ni Maria, na isinugo, iniatas sa bayan ng Israel. Ito ang sinabi niya sa Biblia, ako ay sugo lamang. Ako ay sugo lamang sa bayan. Ako ay sugo lamang sa mga naligaw sa bayan ng Israel. Ito ang sinabi niya sa Biblia mismo, na siyang tumutugma sa Quran. Anong sinabi ng Allah? Na ikinukwento niya ang ukol kay Jesucristo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. O lahi ng Israel, ako'y sugo
para sa inyo. Ang pagsasabi ni Jesus sa Biblia na siya ay sugo lamang sa mga nangaligaw na tupa ng bayan ng Israel ay tumutugma sa Quran. Tumutugma po sa Quran. Pangalawa, si Jesus ay anak ng tao. Siya ay anak ni Maria na siyang tumutugma sa Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam, nung sabihin ni Isa, ni Jesus, na anak ni Maria, na ito'y tumutugma sa Biblia na pinaniniwala ng ilan sa mga kapatid natin mga Kristiyano. Si Jesus ay hindi Diyos na siyang paniniwala ng mga Muslim. Hindi siya Panginoon na dapat sambahin dahil mismo siya ang nagsabi sa Biblia ayon sa Aramaic word, ayon sa lingwaheng Aramaic na siyang salita ni Jesus. Sabi niya, Shama Israelo! Adonai Eyahaino Adna Echad. Pakinggan niyo, o lahi ng Israel, ang aking Panginoon at inyong Panginoon ay isa. Anong sinabi sa Quran? Sinabi ng Allah, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo na ang Panginoon ay isa. Ang ahad sa lingwaheng Arabic at ang echad sa lingwaheng Aramaic ay isa. Ang ibig sabihin nito, ang nag-iisang Panginoon. So after na malaman natin na ganito pala ang pananaw ng Islam, ang pananaw ng mga Muslim kay Jesucristo na kung saan ibinabagay lamang nila si Jesus sa kanyang pagkatao, na bakit nangyari na kung saan tayong mga Pilipino ay nagkawatak-watak sa relihiyon. Katanggap-tanggap bang sabihin na ang Diyos ay maraming relihiyon na pinili para sa mga tao? O ang katanggap-tanggap ay ang Diyos ay pumili lamang ng isang relihiyon na kanyang tatanggapin lamang sa kabilang buhay? So mas katanggap-tanggap yun na ang Diyos ay pumili lamang ng isang relihiyon, na relihiyon ng mga naunang propeta hanggang sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nandito po kami mga kababayan, hindi upang saktan ang inyong mga puso at mga damdamin, hindi upang atakihin ang inyong paniniwala, hindi upang basagin ang inyong mga puso, dahil ang katotohanan, nagmamahal po kami sa inyo, minamahal namin kayo, gusto namin makilala ninyo ang Islam, dahil gusto namin matagpuan ninyo ang nag-iisang Panginoon na siyang naglikha sa inyo. Anong sabi ni Jesus sa Quran? Sinabi ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Hada siratun mustaqim. Ito ang tamang landas. Kung sino man ang nagnanais na matagpuan niya ang tamang landas, kami po ay nag-iimbita sa inyo. Nag-iimbita sa inyo na yakapin ang Islam. Katotohanan ng buhay sa mundo ay napakaiksi lamang. Sabihin natin, tayo nagkaedad ng 40, 50, 60. After that, saan tayo tutungo? Sinabi na nag-iisang Panginoon, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Katotohanan na lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. At sa kabilang buhay ay makakamit ninyo ang inyong mga gawain, maganda man ito o mabuti, maganda man ito o masama. So nandito po kami para sa pagyakap ninyo sa Islam. At kung may mga katanungan man kayo, na bukas po ang Istiraha Nikra para sa bagay na yun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.